Hello mga ka-Easy Law, this is Attorney Chato Olivas. And in this video, ang pag-uusapan natin ay 25 essential points about the Clerical Error Law or Republic Act 9048. Katulad ng mga few videos na nakaraan, I am using the posts in my blog, attorneychatolibrary.blogspot.com. Gusto kong mag-consult kayo, tingnan ninyo itong blog na to because this will help you in your law studies if you are a law student or a bar candidate. Okay, gumawa lang ako nitong 25 essential points about the clerical error law at makakatulong ito ng mabuti sa inyong pag-aaral sa law school at saka sa inyong review. So, umpisahan na natin. Umpisahan natin to sa pamamagitan ng story ni Maria. This is a composite story and this is quite typical of the stories of many people na nagugulat na lang kung ano yung nakalagay pala sa kanilang birth certificate. So itong storya na to, this is a hypothetical one based on the true stories. Imagine, ito yung story ni Maria, imagine, ang tagal niya nag-intay sa Department of Foreign Affairs Office para sa kanyang passport application. Dala-dala niya ang mga dokumento, pero pagkatapos ng oras at oras ng kanyang pag-iintay sa pila, dahil sa isang letra, hindi siya nakakuha ng passport, hindi siya naka-apply. And this is exactly what happened to Maria. For 35 years, she lived her life, finished school, nagbayad siya ng taxes, nag-build siya ng kanyang career using the name Maria Santos. Pero, nung tinignan niya yung kanyang official security paper birth certificate na na-issue ng Philippine Statistics Authority para sa kanyang passport application, na-shock siya na ang nakalagay pala sa pangalan niya ay hindi Maria Santos, kung hindi Marja Santos. Imbis na letter I, ay letter J ang naisulat nung clerk na nag-type ng kanyang birth certificate noong 1991, okay? At ay imbis na I, ay J pala yung naisulat, kaya naging instead na Maria, naging Marja. So suddenly, si Maria naging stranger sa kanyang sariling identity. Nung araw, fixing even a tiny typo like this required hiring a lawyer kasi kailangan pumunta sa korte, magbayad ng libo-libong piso na bayad, magintay ng buwan kung hindi taon, para ang regional trial court judge ay maka-issue ng decree na dapat eto na yung pangalan niya na nakasaad sa kanyang birth certificate. So yung panic na magkakaroon ng trial, maraming Pilipino, hindi na lang nila inaayos yung kanilang records. Pero fortunately, hindi na kailangan mag-panic ngayon, hindi na kailangan magpunta sa court. Kasi may mga bagay na pwedeng i-correct sa birth certificate sa pamamagitan lamang ng pag-file ng affidavit, which is really the form of a petition, okay, sa local civil registrar. At ito ang nakasaad sa Republic Act 9048. Ito ay parang express lane para ayusin ang mga clerical and typographical errors na obvious, yung halatang halata pag titignan mo lamang. Okay, just by looking at it, alam mo na may typographical error. So this will allow citizens to correct harmless errors directly with the local civil registrar. So note, dapat harmless yung error. Ibig sabihin, walang mga substantial na mangyayari tungkol sa status ng tao. Hindi mag-iiba ang kanyang nationality, hindi mag-iiba ang kanyang age, hindi mag-iiba ang kanyang gender, no? Unless it is kapag ano lang, kapag typographical error lang, okay? So these are supposed to be harmless errors na pwedeng i-correct ng local civil registrar. Hindi na to kailangan dumaan sa judge. Okay? So tingnan natin, how does this work? Paano ba to? Simplehan natin. Yan ang philosophy ng Easy Law Online. Ang pagsisimplify ng batas ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Filipino citizens na makamit ang kung anong nararapat sa kanila sa ilalim ng batas. Simplifying means empowering a Filipino citizen.
okay, to exercise his or her legal rights and remedies under the law. So isa sa pinakapraktikal na batas sa ating bansa ay Republic Act 9048 kasi it saves people from long, expensive process of going to court para lang ayusin ang isang typographical error or palitan ang first name. Note, first name. Okay? So, following the simplehan natin approach, here are 25 essential points to remember, broken down so that they are easy to understand and to digest. Okay, una, pag-usapan natin, ano yung mga core principles and scope sa ilalim ng batas na to? Well, it is an administrative remedy. RA 9048 allows corrections to be made directly through the local civil registrar o yung LCR or consul general kapag nakatira naman ang isang tao sa ibang bansa. And you completely bypass the need for a judicial or a court order. Hindi mo na kailangan pumunta sa korte. Okay? Ano yung pwedeng ayusin? What can be fixed? Yung typographical error lang or clerical error dun sa civil registry documents. Ano tong mga civil registry documents? Tatlo. Birth certificate, marriage certificate, or death certificate. So ito yung mga birth certificate ng isang tao. Kung isipin mo, ito yung tatlong importanteng certificates sa buhay ng isang tao. Pag pinanganak siya, pag nag-asawa siya, pag namatay siya. Okay? So, pwedeng pag pinag-usapan natin ng other changes, hindi lang clerical or typographical errors, pero pwede rin ang first name changes. Okay? Pwedeng palitan ang first name. But there are certain limited grounds at hindi mo na kailangan pumunta sa korte. Yan ang pag-uusapan natin in a little while. May mga no-touch zones or mga hindi pwedeng gawin sa ilalim ng RA 9048. Hindi mo pwedeng gamitin ang batas na to para ibahin ang iyong edad, nationality, status, or sex. Okay? So yung hindi mo pwedeng ibahin ang iyong edad kasi significant change ito. Hindi ito we cannot just consider this a typographical or clerical error. Okay? Kung ito man ang change na kailangan gawin, ibang pupuntahan mo. Pupunta ka sa regional trial court. So now you have to file a court case and that will be under Rule 108 of the Rules of Court. Hindi rin pwede yung nationality kasi napakalaki ng implikasyon na to. Papalitan yung nationality. May mga cases na ang nationality niya nakalagay Chinese, gusto niyang gawing Filipino. Pero kailangan may maraming mga ebidensya tungkol dito kasi hindi ganun kasimple ang pag-change ng nationality. Ganun din ang status, meaning civil status, hindi mo pwedeng ibahin yan just by going to the local civil registrar. Kasi, from single to married, from married to widow, may mga kailangan na ebidensya na ipresenta. At judge lang ang pwedeng mag-appreciate at mag-decide nito. At pagdating sa sex, kung ang error is typographical only. Halimbawa, babae yung baby pero ang naisulat lalaki. Pwede yan under 9048 under certain conditions na pag-uusapan natin. Pero hindi pwedeng palitan ang entry for sex o tinatawag na gender marker kapag nagpa-sex transplant. Wala pang batas sa Pilipinas na pumapayag ng ganun. Okay? So, anong ibig sabihin ng clerical error? Sinabi natin na pwede lang ayusin ang mga ganitong entry, yung mga sinabi ko kanina, okay? First name, typographical error, clerical error, pwede lang kapag clerical, okay? Or typo. Pero ano ba tong clerical or typo? Ito yung harmless typographical error, misspelled names, or wrong places of birth that are obvious from the face of the record and easily verifiable by other documents. For example, mali yung spelling ng Davao, mali yung spelling ng Ilocos, alam naman natin yung tamang spelling. Pwede yun kasi typographical error. Okay? Now, dako tayo sa who, where, and what to file. Sino ang pwedeng mag-file nito? Hindi lang basta sino ang pwedeng mag-file. Dapat yung taong may interest dun sa correction. Katulad ng siya yung may-ari ng record. Okay?
Siya yung may-ari ng birth certificate. Siya yung pwedeng magpa-change. Siya yung may-ari ng marriage certificate. Siya yung pwedeng magpa-change. Pwede rin yung anak, pwedeng magulang, or pwedeng kapatid. At saan naman pwedeng i-file itong ganitong klaseng application? Ang sa pwede kang pumunta sa Local Civil Registry Office or LCRO kung saan nakatago yung record. Doon nangyari yung event at doon nakarehistro. For example, pinanganak yung isang tao sa Manila, City of Manila, doon sa Local Civil Registry ng Manila. Doon mo ifa-file yung kaso. Pero kung migrant petitioner, nakatira na siya sa ibang city or province in the Philippines, pwedeng i-file doon sa current residence. At yung local civil registrar ng present residence ay siya na yung magko-communicate doon sa local civil registrar kung saan nakarehistro yung certificate na ipapakorek. Kapag nakatira naman sa abroad, hindi na kailangan mo sa Pilipinas para ayusin ito. Pwedeng pumunta sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Consulate. At ano ang form ng petition? Well, it is in an affidavit form. Ibig sabihin, under oath. Okay, so, kailangan ng tulong ng abogado para maging tama ang affidavit na isasubmit sa local civil registrar. Sabi natin, pwedeng palitan ang first name. So ano yung mga basis or rules para sa pagpapalit ng first name? Hindi naman pwedeng basta-basta lang. Okay? So first name or nickname pwedeng palitan pero dapat improve at least one of these specific grounds. Una, it is a ridiculous or tainted name. Pag ridiculous, tainted with dishonor, or extremely difficult to write or pronounce, pwedeng palitan. Pangalawa, continuous use. Yung first name or nickname na yun ay habitually and continually used by the petitioner or continuously used ever since nung bata pa siya. Okay? And that person has been publicly known by that name in the community for a long time nung bata pa siya hanggang ngayon. Another reason is to avoid confusion. The change will avoid confusion in identity or records. So note, hindi kailangan yung tatlong to ay present. Isa lang ang kailangan para magkaroon ng valid basis for changing a first name. Ano-ano namang dokumento ang dapat isubmit? Crucial evidence, kapag typo, hindi pwedeng i-correct sa sabi-sabi lang. Kailangan meron kang supporting document like baptismal certificate, school record, voters registration, employment record, GSIS or SSS record. Kailangan rin ng clearance. Kapag papalitan yung first name, dapat may NBI clearance, police clearance, employer clearance para i-prove na hindi ka nagtatago, wala kang ine-evade na criminal liability or responsibility, na talagang good faith ang change of first name. Meron din publication requirement. Kapag petition for change of name, dapat i-publish sa newspaper of general circulation once a week for 2 consecutive weeks. Pero kapag typo lamang, clerical error lamang, hindi na kailangan ng publication. Dako naman tayo sa processing costs and appeals, reasonable fees. Ayon sa batas, yung local civil registrar ay pwedeng mag-collect ng reasonable fees para sa processing cost. Mas mura ito kaysa sa pagpupunta sa court. Kasi pag court, kailangan po ng filing fee, kailangan po magbayad ng acceptance fee sa abogado, kailangan mo pang magbayad ng appearance fee. Na pag indigent naman ang isang tao, meaning mahirap siya, okay, at yun ay sinertify ng local social welfare office, meaning pupunta ka sa municipal social welfare office or sa city social welfare office, pwedeng maging exempt from paying the filing fee. Ang timeline, ang local civil registrar or consul general, merong 5 araw from the date of filing para i-approve or i-deny ang petition. Ang Civil Registrar General naman, okay, once na-approve ng local civil registrar yung petition, dadalhin yung decision sa Civil Registrar General na ang opisina niya ay nasa Philippine Statistics
authority main office i-review. At pagkatapos nun, titingnan ng Civil Registrar General kung valid ang decision ng local civil registrar at kung hindi, pwede siyang mag-object. Kung wala naman siyang objection, magiging final yung decision ng local civil registrar. Ngayon, so pag na-deny yung petition ng gustong magpa-correct or change ng name, the petitioner can appeal directly to the Civil Registrar General at kapag na-deny pa rin ng Civil Registrar General, then pwede nang pumunta sa korte. Ano ngayon ang epekto kapag na-approve ang petition for correction or petition for change of name? Yung original entry sa registry book hindi mabubura. Instead, there will be an annotation on the margin showing the correction. And once final, the civil registrar will issue a certified true copy of the document bearing the authorized annotation. Dapat may good faith. The law is intended to correct errors to reflect the truth. It cannot be used to defraud creditors, bypass laws, or change a person's legal lineage. Kanina pinag-usapan natin pwedeng may change of the gender marker or meaning yung entry ng sex dun sa birth certificate pwedeng palitan pero kapag typographical error lang. So sa ganitong situation, yung petitioner dapat personally mag-appear siya, ipepresent niya ang sarili niya sa local civil registrar para makatingnan kung talagang may changes physically o kung may sex change na nangyari or wala. At bukod doon, kailangan mag-submit yung petitioner ng certification from a government accredited doctor, from a government doctor that the petitioner did not undergo any sex change surgery. Okay? So, ito na lang muna ang ating mga kailangan tandaan under RA 9048 or the clerical error law. Okay? Meanwhile, wherever you are, remember to do justice. That's Micah chapter 6 verse 8. I will be seeing you in the next video. Simplehan natin ang batas so we can do justice. That's easy law.